Ma'am, pirmahan niyo na po itong mga papeles na ito. Need po ito ASAP. Saad ng sekretarya ni Evelyn. Napasintido na lamang si Evelyn sa dami ng trabaho. Si Evelyn kasi ay isang mayamang negosyante, kaya hindi natuloy malaman kung anong uunahin dahil nakatambak ang mga trabaho niya. Lily, ikaw nang bahala dyan sa mga papeles. Gamitin mo na lang yung seal ko dyan kapag kailangan ng pirma. Meron din ako dyang trodat. Huwag mo muna akong istorbohin dahil marami akong ginagawa. Saad ni Evelyn. Subalit nagpumilit ang sekretarya na mapirmahan ang mga papeles. Ayan, salamat po. Maibibigay ko na ito sa mga shareholders. Pinirmahan naman iyon agad ni Evelyn kahit hindi pa niya binabasa ang mga ito, para lang matigil na ang kakukulit ng kanyang sekretarya. Naku, maraming salamat po ma'am, ipapasa ko na po ito. Napabuntong hininga na lamang si Evelyn. Napapaisip na lang siya na siguro ito ang kapalit ng pagiging mayaman. Oras at panahon mo ang magiging kapalit. Pero masaya pa rin naman si Evelyn dahil lahat ng kanyang pinaghihirapan ay nagbubunga din. Laki kasi sa hirap si Evelyn at ulila pa siya sa kanyang mga magulang. Inampon siya ng kanyang tita pero inaabuso naman siya nito at ginagawang alila. Kaya't lumayas siya sa poder nito at nagsarili na lamang. Matalino si Evelyn at madiskarte. Kaya kahit na naging batang kalye ay kinaya niyang mabuhay ng mag-isa. Kahit na natutulog siya sa kalsada at halos mamatay sa lamig dahil sa ulan at bagyo, ay kinaya pa rin niya. Pinag-aral niya ang sarili. Pumasok siya sa kung ano-anong trabaho, masuportahan lamang ang sarili. Kinaya niya ang lahat ng paghihirap na dumaan sa buhay niya. Ginawa niyang inspirasyon ang lahat ng pinagdaanan niya, ang mga karanasan na nagturo ng leksyon sa kanya. At iyon ang naging pundasyon ng kanyang tagumpay. Nakapagtapos siya ng cum laude at nakapasok sa isang law school. Hindi biro ang pinagdaanan niya bago naging ganap na abogado. Nag-invest at nagtayo ng sariling kumpanya. Ngayon ay isa na siyang bilyonarya. Hindi na siya namumroblema sa pera. Marami na nga siyang pera, pero hindi naman siya masaya dahil mag-isa lamang siya sa buhay. 25 anyos na si Evelyn, pero wala pa rin siyang boyfriend o kaibigan man lang. Sa dami ng kanyang pera, ay wala na siyang mapagkatiwalaan. Naisip niya kasi na baka kaya lang may nakikipagkaibigan sa kanya ay dahil sa pera niya. Alam niya rin kasing maraming mga ahas sa mundo ng business, kaya nahihirapan siyang magtiwala, lalo na kung hindi niya lubusang kilala ito. Mapagmatsyag siya at lagi niyang kinikilatis ang lahat ng taong lumalapit sa kanya. Siguro, kaya dahil wala siyang kaibigan, ay dahil hindi siya marunong magtiwala. Ma'am, mag-overtime po ba kayo ulit? Mauna na po ako ha. Naghihintay po kasi sa akin ang nanay ko. Paalam ng sekretarya ni Evelyn. Napasintido na naman si Evelyn. Mahirap kapag wala siyang katulong. Mabuti nga at nandyan ang sekretarya niya at kahit papano ay nababawasan ang trabaho niya. Napabuntong hininga na lang siya. Kailangan niyang pauwiin ang sekretarya niya dahil may inuuwian itong pamilya. Sige na, umuwi ka na. Saad ni Evelyn. Sige po, bye po ma'am. Paalam nito at umalis na. Napatigil naman si Evelyn sa pagtatrabaho. Hindi niya maiwasang mainggit sa sekretarya niya dahil may inuuwian itong pamilya. Habang siya ay wala. Subsob lang lagi siya sa trabaho. Nangungulila siya sa pamilya. Iyon ang matagal na niyang pinapangarap. Lagi niyang iniisip kung ano kaya ang pakiramdam na magkaroon ng pamilya. Dahil hindi niya alam yun. Hindi niya iyon naranasan. Ang magkaroon ng pamilya.
Hindi niya maiwasang malungkot at maramdaman na nag-iisa lang siya. Kung ano-ano nang naiisip ko. Kailangan ko nang magpahinga. Kailangan kong itulog ang lahat ng ito. Saad ni Evelyn. Niligpit na niya ang mga gamit at saka lumabas ng opisina. Good evening, ma'am. Ingat po sa pag-uwi. Saad ng guard. Nginitian lang ito ni Evelyn at agad nang dumiretso sa parking lot para kunin ang kotse at nang makauwi na. Nang makasakay, ay agad na siyang nag-drive pa uwi. Habang nagda-drive, ay may nakita siyang binata sa daan. Nanlaki ang mata niya nang makitang duguan nito. Agad na ihinto ni Evelyn ang kotse at agad na lumapit sa binata. Nang malapitan ni Evelyn ito, ay napansin niyang madungis at madumi ito. Gulo-gulo din ang buhok. Sa tingin niya ay pulubi ang binata. Sa kanyang pagtatansya, malamang ay nasa 17 na taon ito. Dumudugo ang tagiliran nito at namimilipit sa sakit. Hey, ano bang nangyari sa'yo? Halika, dadaling kita sa ospital. Saad ni Evelyn at tinakbayan ito papunta sa kotse. Nilagay niya ito sa backseat at agad na nagmaneho papunta sa pinakamalapit na ospital. Kamusta naman po siya? Tanong ni Evelyn sa doktor. For now, stable na ang lagay niya. Mabuti na lang at hindi malalim at walang vital parts ang natamaan nang masaksak siya sa tagiliran. Sagot ng doktor. Nakahinga naman ng maluwag si Evelyn. Kayo po ba ang guardian ng pasyente? Tanong ng doktor. Nagdalawang isip naman si Evelyn kung ano ang sasabihin. Kung tutuusin kasi, ay hindi niya kaano-ano at hindi niya kilala ang binata. Pero nakakaawa naman ito kung iiwan na lang niya basta-basta. Kaya't sinabi niya na siya ang guardian nito. Binigay naman sa kanya ang mga bayarin sa ospital. Tinabihan niya ang binata. Ngayong malinis na ito, ay maamo ang itsura nito. Hindi alam ni Evelyn kung bakit magaan ang pakiramdam niya sa binata. Siguro ay dahil nangungulila siya sa pamilya, kaya magaan ang loob niya dito. Kahit hindi niya naman ito kilala. Dala na rin ng pagod, ay hindi na malay ni Evelyn na nakatulog na siya. Nagising na lamang si Evelyn dahil sa ingay sa ospital. Tsaka niya lang napansin na may kumot pala na nakapatong sa balikat niya. Nag-unat-unat siya. Tsaka niya naalala na may dinala nga pala siyang binata sa ospital. Inilibot niya ang tingin dahil wala na sa kama ang pasyente. Gising na po pala kayo, miss. Napalingon naman si Evelyn sa nagsalita. Ito ang binatang iniligtas niya. May dala itong lugaw. Baka gutom na po kayo. Bumili po ako ng lugaw pang almusal. Saad ng binata at binigyan siya ng lugaw. Saan mo nakuha ang pambili nito? Tanong ni Evelyn. Hindi niyo po na itatanong may naitabi po akong pera sa bulsa ko. Akala ko nga po nawala. Mabuti na lang at nakuha ko sa mga nurse yung mga damit ko. Ano palang pangalan mo? Tsaka bakit ka nasaksa kagabi? Mabuti na lang talaga at hindi malala ang natamo mo. Tanong muli ni Evelyn. Napakamot naman ng batok ang binata. Ako po si Justin. Doon naman sa pagkakasaksak sa akin, may nagtangka po kasing magnakaw sa akin. Dahil palaban po ako, hindi ko po hinayaang makuha yung pera ko. Kaya yan po. Hindi ko nga po maintindihan kung bakit nanakawan pa ako noon, pulubi na nga po ako eh. Biro nito at umawa. Hindi naman natawa si Evelyn, bagkus ay naawa siya sa binata. Ano po palang pangalan niyo, Miss Ganda? Ako si Evelyn. Nasaan pala ang mga magulang mo? May pamilya ka pa ba? May mauuwian ka ba? Sa totoo nga po wala na. Lumaki na po ako sa lansangan. Lalong naawa si Evelyn sa binata.
hinawakan niya ang kamay nito. Ayos lang ba kung tulungan kita? Hindi kakayanin ng konsensya ko kung pababayaan kita. Kaya't hayaan mo akong tumulong. Nahiya naman ang binata. Ay, huwag na lang po. Nahihiya po ako dahil iniligtas niyo na nga po ang buhay ko. Malaki na po yung utang na loob ko sa inyo. Ayoko na pong dagdagan pa. Umiling naman si Evelyn. Huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangan suklian ang mga tulong ko sa iyo. Gusto ko lang talagang tulungan ka. Nakakahiyaman po ay hindi na po ako tatanggi. Pero gagawin ko po ang lahat para makatulong sa inyo. Nang gumaling na ang binata, ay kinupkop na ito ni Evelyn. Nakikita niya kasi sa binata ang sarili. Noong mga panahong walang-wala siya, at sarili lang niya ang makakapitan. At ang mas nakakatuwa pa doon, ay kahit na isa lamang itong pulubi, ay matataas ang grado nito at isang honor student. Ano bang inspirasyon mo, Justin? Hindi biro ang mabuhay ng mag-isa, lalo pat walang sumusuporta sa iyo. Ikaw lang mag-isa at ang lansangan ang nagsisilbing tahanan mo. Simula po kasi nang magkaisip ako, ay ipinangako ko sa sarili ko na magtatagumpay ako sa buhay, na magsusumikap ako at hindi ko hahayaan ang sarili ko na habang buhay akong maging isang mahirap. Pangarap ko pong maging isang doktor, kaya ginagawa ko po ang lahat para makamit ang pangarap na yon. At saka, masaya po ako na sinusuportahan niyo po ako ngayon. Kahit papaano, ay nababawasan po ang mga pasanin ko sa buhay. Salaysay ni Justin. Napangiti naman si Evelyn. Maganda yan. Ipagpatuloy mo lang ang mga pangarap mong yan. Alam kong balang araw ay matutupad mo din ang mga pangarap mo. Salamat po. Sinusuportahan ni Evelyn ang pag-aaral ni Justin. Kasalukuyan na itong graduating sa high school at sa isang taon ay magkokolehiyo na ito. Ipinangako naman ni Evelyn na susuportahan pa rin niya si Justin kahit na magkolehiyo na ito. Tumutulong-tulong naman si Justin sa opisina para naman hindi siya maging pabigat kay Evelyn. Nahihiya kasi siya dahil marami na itong naitulong sa kanya. Kaya paunti-unti ay gusto niyang suklian ang kabutihang loob nito. Naging malapit ang dalawa sa nakalipas na panahon. Parang magkapatid na ang turingan nila sa isa't isa. Kahit paano, ay nararamdaman ni Evelyn ang magkaroon ng isang pamilya. Kahit pa nararamdaman niya iyon sa hindi katugo, ay masaya pa rin sa kanyang pakiramdam. Hanggang sa magkolehiyo na si Justin at napagdesisyon na nito na lumisan na sa poder ni Evelyn. Ate Evelyn, maraming salamat sa lahat po ng naitulong niyo sa akin. Pangako po, susuklayan ko po ang lahat ng tulong ninyo. Pero sa ngayon po, napagdesisyonan ko na pong umalis. Kaya ko na po ang sarili ko. Simula po ngayon, ay tatayo na po ako sa sarili kong paa. Maraming salamat, Ate Evelyn. Malungkot na paalam ni Justin. Niyakap naman siya ni Evelyn. Pero saan ka pupunta? May matutuluyan ka ba? Kakayanin mo ba? Kontakin mo ako ha, para makamusta kita at magkaroon naman ako ng balita sa iyo. Nag-aalalang tanong ni Evelyn. Naging malapit na kasi siya dito, kaya't malungkot siya, nililisan na ito. Tumango naman si Justin at ngumiti. Huwag ka nang mag-alala sa akin, ate. Kaya ko ng sarili ko. Gusto ko maging independent. Gusto kong tumayo sa sarili kong paa. Kakayanin ko to, ate. Kaya huwag ka nang mag-alala, ate Evelyn. Sagot ni Justin. Halos maluha-luha naman si Evelyn sa pag-alis ni Justin. Pero hindi niya naman ito mapipigilan at nirerespeto niya ang desisyon nito. Ngunit masaya siya sa mga sandaling kasama niya ang binata. Kahit paano, sa mga sandaling iyon ay naranasan niya ang magkaroon ng isang pamilya. Bumalik sa normal ang buhay ni Evelyn. Pero paminsan-minsan
ay sumasagi sa kanyang isip si Justin. Hindi niya maiwasang mamiss ito. Kahit paano kasi, ay may pinagsamahan sila nito. Naging babad sa trabaho si Evelyn. Marami na kasing nagiging problema sa kumpanya niya. Bigla na lang kasing nawawala ang mga pera niya at stocks. Hindi niya alam kung bakit at paano. At ayaw niyang magbintang dahil wala naman siyang ebidensya. Hanggang sa biglang gumuho na lamang ang mundo niya nang malaman na nalipat sa pangalan ng kanyang sekretarya ang kanyang kumpanya. Ano? Anong ibig sabihin nito? Hindi ko ibinigay sa kanyang kumpanya. Do you want me to sue all of you? Galit na sigaw ni Evelyn sa mga board members. Pinapaalis kasi siya ng mga tao sa sarili niyang kumpanya. Dahil may bago na daw may-ari at ito ay ang kanyang sekretarya. This is identity theft. Ano ba ang naging basihan niyo at naniniwala kayo na siya na ang bagong may-ari ng kumpanya? Are you all idiots? Galit na sigaw ni Evelyn. We all see the documents, fingerprint, and authentication to prove that you gave her the company. May pirma mo pa nga ang mga dokumento. Saad ng isang board member. This is ridiculous. Sigaw ni Evelyn. Tumingin siya sa sekretary niyang nakangisi sa kanya at tilang masayang masaya. Kung ganoon, ito pala ang ahas na umaaligid sa kanya at unti-unting ninanakawan siya. Nagtiwala siya dito, pero tinraidor lamang siya nito. Nag-request siya ng hearing sa korte para ipakulong ang dating sekretarya, ngunit natalo lamang siya at nawala ang lahat sa kanya. Mga bahay, pera at lupa. Lahat ay nawala sa isang iglap. Tsaka lang niya nalaman na pinagtutulungan na pala siya ng lahat at matagal nang nakaplano ang mga ito. Walang nagawa si Evelyn. Walang-wala na siya. Lahat ng pinaghirapan niya ay naglaho na parang bula. Naluha na lamang siya dahil bumalik na naman siya sa kalyeng pinanggalingan niya noon. Naisip niya kung bakit kailangan mangyari sa kanya yun. Wala naman siyang inaapakang tao. Kahit kailan ay hindi siya gumawa ng mali. Kaya't hindi niya alam kung bakit kailangan maghirap ulit siya. Dahil sa nangyaring ito, ay panglilimos na lang ang nagawa ni Evelyn para mabuhay. Hindi na niya alam kung ilang araw o buwan ang mga nagdaan. Ate Evelyn? Napatingala si Evelyn sa tumawag ng pangalan niya. Isang napakapamilyar na mukha ang bumungad sa kanya. Anong ginagawa mo dito? At bakit ganyan ang itsura mo? Anong nangyari sa iyo? Tanong nito. Naluha naman si Evelyn. Justin. Lumuluhang sambit ni Evelyn at niyakap si Justin. Kahit naguskusin na at madumi si Evelyn, ay hindi siya itinulak palayo ni Justin. Bagkus, ay niyakap siya nito pabalik. Sabihin mo sa akin ate, anong nangyari sa iyo? Ikinuwento lahat ni Evelyn ang mga nangyari. Bawat detalye ay sinabi niya kay Justin. Hinawakan nito ang kamay niya. Tutulungan kita ate. Babawiin natin ang lahat na dapat ay sa iyo. Saad nito. Tsaka lang nalaman ni Evelyn na isa na palang ganap at sikat na doktor si Justin. Sa mga nagdaang taon, ay nagsumikap at nagporsigito para maging doktor kahit walang tulong ng iba. Mayaman na din ito at may sarili ring klinika na tinatangkilik ng mga tao. Tinulungan siya ni Justin para maipanalo ang kaso sa dati niyang sekretarya. Hindi naging madali, lalo pat makapangyarihan ang mga sumusuporta sa dati niyang sekretarya. Pero sa huli, ay naipanalo ang kaso at nabawi na ni Evelyn ang kayamanan niya. Ang kumpanya, pera, bahay at lupa. Tuwang-tuwa naman silang dalawa dahil nabawi na ni Evelyn ang dapat ay para sa kanya.